Lumalangon at gumala sa malawak na karagatan. Bitbitin ang spear gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at 0-0 na daw yung pag-0 natin mga lods. para na makulay at mga Para sa naman mga espero. ano man ang paraan mo. Tara, samahan niyo ulit kami. Subukan mo na lang manalo. Sa malapit. Malakas ang hangin, malakas ang habagat. Tara na at huliin Tara mga lods. paraan mo. Let's go. At diskarte, mahirap man at malalim. Ito naman ang huhulim. Tara na gintong lumalangoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Dagat ulit tayo. Huwag mong sirain ang karagatan. Alright. Magpasalamat sa biyaya na Lalaki ng galing adventure, sa wala. ating inang dagat. Tayo na Let's go. at malaman na di tayo isang talunan. Welcome back sa panibagong episode. Ito nga pala ang dive namin ni Bro Dave at kasama ang bangkero. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga lods, kaya huwag niyong kalimutan na mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ilalapag ko pang mga videos na katulad nito. At lalong-lalo na po, no skip ads. Malaking tulong po yan sa akin at sa pamilya ko. Thank you po sa lahat. Alright, at ito na mga lods, ang warm up muna sa araw na ito. Sa unang binabaan namin ni Bro Dave, maganda-ganda yung visibility at may kunting current. Pag ganyan kasi, sigurado na may mga bite fish at tamang-tama mag-hunt na mga pelagic. Alright, ahon na tayo at ready na ang baga. Malalim-lalim na naman ang aabutin ng bawat sisid. Huwag mong sirain ang karagatan. At nang makarating nga sa target na bahura, ito nga ang unang dive ko dito mga lods. At tama nga ang hinala ko mga lods, maraming bite fish, mackerel bite fish ang nandito mga lods, sardinas. Paborito ng King Mac, kaya excited na ako dito na mag-abang. Pero ano man ang paraan mo. At nang bumaling ako ng tingin sa kaliwa, tumingin ako sa bandang taas at nakita ko na mga lods. Hindi isang King Mac ang paparating, pero isang Big Eye Barracuda na malaki na. Halos 8 kilos na rin to mga lods sa estimate ko. Nilapitan ko na mga lods at sinugod. Pero ito ang nangyari mga lods. Hindi ko man lang nalapitan at hindi ko natira. At ayun mga lods, kahit nag-close open ako, hindi pa rin bumalik. Kaya umahon na ako mga lods dahil matagal na sa ilalim. Sakto nga lang habang paibabaw. Nang nai-off ko na ang camera, mayroon namang isdang nagpakita at hindi ko na na-videoan mga lods. Masyado na kasing malapit kaya nagkagulatan at tinira ko na lang to mga lods. Nakayari patuloy ng isang King Mac sa unang dive. Ayos, panalo. Hindi ko akalain ay tanigi pa. Hindi natin nabibigyan sa Ano man ang paraan mo. Subukan mo na lang manalo. Tara na huliin sa paraan mo. At diskarte, mahirap man at malalim. Ito naman ang huhulim. Tara na gintong lumalanggoy. narinig ka ba kanina? Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Medyo natagalan nga lang yung bangka na makarating mga lods, kaya nang matuhog ko ang King Mac na ito.
Nagdive pa ako ng isa kasi may nakita ako na isang samaral. Nakuha ko naman mga lods pero hindi ko na naman naion yung camera. Grabe naman. Makakalimutin na talaga. Yan na yung nabili mo. Yan na yung binili mo kanina. Wala ako na barakuda. Big eye. Try ko na rin yan. Dito na sa kuta. Napakalayo ng nilangoy ko bago ako nakarating sa bahurang ito. Napakababaw pero may napansin ako dito na isang lubah. Nakasilip lang dito mga lods kaya nilapitan ko na. At agad ko na tinira mga lods at tinamaan naman. Hindi masyadong naaninag sa loob kaya bahala na lang ang tira. Sinugod ko na kagad. Hindi ko kasi sigurado kung maganda ang patama ako. Kaya dito mga lods ay pinilit ko na mahila ang isda at mailabas. At ayan nga mga lods, nag-alikabok na sa loob mga lods. At napansin ko naman na medyo okay naman yung naging patama. Kaya ayos mga lods. Panalo pa rin kahit na napakalayo ng nilangoy. Sabihin. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. At diskarte, mahilap man at malalim. Ginto naman ang huhulihin. Tara mo, ginto naman mo. Ano man ang paraan mo. At nang maituhog ko nga ang grouper na yan mga lods ay umabanti na ako papunta sa bangka at tanghali na rin. Pero habang lumalangoy may napansin ako na isang coral trout at agad akong nagdive mga lods. Good size na rin at inabot natin sa drop shot. Nayari natin to mga lods. Ayos talaga kahit papunta na lang sa bangka at nakayari pa tayo ng isa. Sulit ang pagod, nakaapat na isda na tayo bago pa kumain kaya panalo na. Ayos talaga mga lods, malaki-laki na rin to na coral trout. Nasa parting malalim nga lang kaya medyo matagal tayo bago makaahon. Sa biyaya na galing sa ating inang dagat, tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, pisahan ang labanan. Sisitas pero ano man ang paraan mo, subukan mo. Dali pa. Natin ako ng dalawa. Kakain na. Nasa 25. Kaya rin pa dito sa may inaklahan. Pandang bangka. Kain muna. Yan na yung kickback kanina. At ayun na nga mga lods ang kwento.
nang makapagpahinga, kumain na rin at tiningnan ko ang message sa cellphone at ayun na nga, may tsunami daw na parating kaya hindi na kami nakapokus ni Dave at agad na kaming lumipat sa mas malapit na spot. Alas 2:58. Kumana naman. Malabo na dito. Nang mai-ready na nga ang spare gun, eto na mga lods, ang dive ko dito sa bahura na ito. Medyo malabo na ang visibility. Inabutan na kasi ng low tide sa mga oras na ito. At habang pailalim naman, may napansin na ako dito sa may batong ito. Isang uri ng lapu-lapu at good size na rin, kaya tinira ko na mga lods. Man ang huhulihin, tara mo gito naman mo. Ito ay isang inid mga lods kung tawagin dito sa amin. Madalang lang makakita sa mga bahura ang isda na to mga lods. Madalas talaga sa mabuhangin na parte o kaya maputik. Ano man ang paraan mo. Ito yung unang isda sa hapon na ito at si Bro Dave nakatira din ng isang brasi tribali at malaki na ang nayari niya mga lods kaya panalo na rin si Bro Dave sa araw na to. Pabalik na sana ako ng bangka pero dinaanan ko muna ang bahura na ito. At ito yung dive ko dito na nakatagpo ako ng isang sweet lips. Oriental sweet lips ang nandito mga lods at naandun pa sa may bandang unahan. At nang makalapat sa bahura na ito, nagtago na ako dito sa nakausling bato na to mga lods. Nantay ko na lumapit ang sweet lips na ito pero sadyang may lapan ng kaunti. Naandyan lang naman siya at halos pabalik-balik lang sa kanyang pwesto. Kaya ito mga lods, sinugod ko na at nilapitan. Baka sakali na abutin natin. Ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero At sa pag-aantay ko nga, akala ko nawala na yung isda mga lods. Kaya umangat ako ng saglit dyan mga lods para makita sa unahan. Pero naandyan pa rin naman pala ang isda. At ito mga lods, inapura ko na. Tinira ko na kagad at alanganin yung naging patama natin dito. Hindi ko na sinugod ang isda para hawakan. Dumiretso na ako sa ibabaw dahil medyo matagal na rin tayo sa ilalim nag-antay. pilitin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain. At ayun na nga mga lods, nang hinahata ko na ang isda na to, bigla na lang nakawala sa shafting. Yung inaasahan ko talaga mga lods, nangyari na, nakapunit nga ang isda. Kung kailan mahina na ang isda, saka naman nakapunit. Kaya sinundan ko na lang ng tingin mga lods at tiningnan ko kung saan siya papunta, kung saan siya susuot. At mamaya maya ay balikan natin. Nang maibalik ko nga sa baril at maikasa ang pana, muli akong sumisid at binalikan ko mga lods kung saan siya sumuot kanina. At dito nga mga lods, tininan ko sa butas, hinanap ko kung saan siya banda at kung saan nagtatago. Sa unang sinilip ko na butas, hindi ko siya nakita doon mga lods at tinignan ko naman dito sa kabila. Ano man ang paraan mo. Wala din siya sa pangalawa ko na ito na sinilip na butas. Kaya sinubukan ko na lang balingan ulit ang sinilip ko kanina na butas at nakita ko naman kaagad. Nakasandal pala sa bato mga lods, nakaharang yung bato kaya hindi ko nakita kanina. At ito mga lods ay tinutok ko na ang spear gun. Hindi pala nakatudo ang rubber ko dyan mga lods dahil nasa loob ng butas. Mahirap na, baka bumawon sa corals. Mahirapan tayong tanggalin. Tinamaan ko naman ang isda mga lods pero umahon muna ako para humigop ng panibagong hangin at binalikan ko na lang ulit maya maya mga lods. Nahirapan lang tayo recover ito. Mababaw lang naman ang bahura na ito kaya mabilis tayo makarecover. Maya maya lang ay bumulusok na ako para i-retrieve ang isda at diniretso ko na rin dito sa parting ito
tagusan lang naman ang bato na ito kaya dito ko na tiningnan. Pinasok ko na sa loob dahil kasya naman ako mga lods. At ito nga hinawakan ko na ang shafting para maiayos. At ayan nga, okay na mga lods. At bumaling na naman ako dun sa kabila para mahatak ang line at mahawakan ang shafting. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na Retrieval success. Kaya eto mga lods, sumabit pa. tayo isang talunan. Nang mailabas ng isda, diretso na ako pa ibabaw mga lods. Alright, at panalo na ito. Isang oriental sweet lips ang nayari natin sa hapon na ito. Medyo pinahirapan nga lang ang espero, pero ayos na to mga lods at panalo na to. Bulit sa unang tira. Nasa taas na nga pala ng bangka si Bro Dave, kaya habang tinatanggal ko ang isda, lumalangoy na ako papunta sa bangka para umakyat na rin mga lods. At sa mga oras na ito ay uuwi na kami. Panalo pa rin sa binigay na biyaya at labis na pag-iingat sa amin na dalawa ni Bro Dave at ang bangkero. Kahit medyo malakas ang habagat, tuloy pa rin sa pamamana at hanap buhay mga lods. Kaya panalo pa rin at thank you Lord, nakayari pa rin ng biyaya sa araw na to. Nagsabit. Mahina mga lods. Pagkas ang hangin ko. Ito lang ang pambinta na tatlo. Ito may order 4.7 ang King Mac. 1,106. Yan o, bayad ng lapu-lapu.